gabi ng October 12. Isipin nyo to, sa isa sa mga pinaka-eksklusibong village sa buong Pilipinas, mayroong panawagan para sa isang malaking protesta. Pero ang tanong, ito ba'y isang tunay na sigaw para sa pagbabago? O isang palabas na ginawa para lang mapansin? Ngayong gabi, sisilipin natin kung ano ba talaga ang nangyari sa likod ng controversial na rally sa Forbes Park. So, ito talaga yung pinakatanong, di ba? Protesta ba to o political theater lang? Sa isang banda, sinasabing ito'y panawagan para sa hustisya. Pero sa kabilang banda, may nagsasabing isa lang itong maingay na palabas na walang laman. Titingnan natin ang dalawang side ng kwentong to. Okay, tingnan ninyo yung mga detalye. Forbes Park, so isang super exclusive na subdivision. October 12, tapos 10 p.m. Isang rally na gagawin sa gabi. Dito pa lang parang may di tama, di ba? Dito na nagsisimula yung buong kwento. Sige, para maintindihan natin yung buong picture, unahin muna natin yung side ng mga nag-oorganisa. Ano ba talaga yung gusto nilang mangyari? Ano yung ipinaglalaban nila? Ayan, diretsahan at walang paligoy-ligoy mula kay Congressman Kiko Barzaga. Ang mensahe nila, klaro. Tapos na yung pakikipag-usap sa Kongreso, dadalhin na nila yung laban sa mismong tarangkahan ng mga inaakusahan nila. Basically, isang deklarasyon na to ng all-out war, kumbaga. At dito na medyo nagiging interesting yung mga detalye. Sa panawagan nila, sinabing magdala raw ng hoods, maskara at shades. Ang dahilan daw, proteksyon sa panahon at alikabok. Pero teka, shades sa gabi? Okay, tandaan natin yan. Babalikan natin yan mamaya. So para sa kanila, hindi ito out of nowhere. Kinokonekta nila yung rally na to sa mas malaking panggilusan. Isang follow-up sa mga protesta noong September. Ang punto nila, tuloy-tuloy ang laban at isa lang itong kabanata sa mas mahabang kwento. Pero syempre, sa bawat aksyon, laging may reaksyon. At yung naging reaksyon dito, matindi. Mula sa sigaw ng pagbabago, lilipat naman tayo ngayon sa kabilang panig, sa paratang na ang lahat ng ito ay isa lamang, Theater of the Absurd. Ang bigat niyan, di ba? Isang kritiko ang nagsabi nito. Sabi niya, huwag daw tayong padadaan. Hindi raw ito tunay na aktivismo, kundi isang logistical na paghingi ng tulong. Parang sinasabi niya na senyalis ito ng desperasyon, hindi ng tunay na lakas. At dito na natin nakikita yung classic political narrative sa atin. Sa isang banda, ang sinasabi nila, laban to sa corruption. Prinsipyo yung pinag-uusapan. Pero sa kabila naman, ang paratang, personal at politika lang daw ang motibo. Inggitan lang sa pwesto. Alin kaya ang totoo? At eto na, bumalik tayo sa shades. Para sa mga kritiko, eto yung maliit na detalye na nagsisiwalat ng lahat. Parang props sa isang stage play, hindi gamit sa isang tunay na protesta. Ito raw yung ebidensya na ang rally na ito ay para sa kamera, para sa palabas at hindi para sa tunay na pagbabago. So kung isummarize natin yung argumento ng kritiko, simple lang, mali lahat. Mali yung oras, gabi na. Mali yung lugar, exclusive subdivision. At mali yung paraan, parang nanggugulo lang para mapansin ng media at hindi para makuha ng suporta. Okay, so tama na muna sa mga opinyon at teorya. Tingnan naman natin yung mga actual na nangyari on the ground. Ano yung naging response ng mga otoridad? Dito, numero ang mag-uusap. 615. Uulitin ko, 615. Hindi yan yung bilang ng protesters, ha? Yan yung bilang ng security personnel na agad-agad na pinadala doon bago pa man magsimula ang kahit ano. Ganon kalaki yung puwersang nag-aabang. Anong sinasabi niyan tungkol sa kung gaano kaseryosong tinignan ng gobyerno ang event na to? At teka, hindi pa dyan natatapos. Bukod sa 650 na yon, meron pang 255 na naka-standby. So yung total, aabot ng halos 870. Halos isang batalyon, yan para sa isang rally, sa isang subdivision. Grabe. Either sobrang seryoso yung banta o isa itong napakalaking show of force. At hindi lang to basta pulis. Tingnan nyo, parang buong makinarya ng gobyerno andyan. May PNP, syempre, pero may bombero, may disaster response team, pati private security ng village. Parang ang pinaghahandaan nila ay isang bagyo o malaking sakuna, hindi isang protesta. So bakit ganito kalaki yung deployment? Well, may alas sila. Yung rally, walang permit. At sa ilalim ng batas, kapag walang permit ang isang public assembly, may karapatan na yung mga pulis na i-disperse sila na buwaging yung pagtitipon. So, yung malaking puwersa, hindi lang yan panakot. Handa talaga silang gamitin yon.
So lahat ng ito, yung kakaibang lokasyon, yung mga kakaibang props, yung napakalaking police response, lahat yan bumabalik sa iisang mas malalim na tanong, ang tanong ng kredibilidad. At dito na natin naiintindihan yung pinakaugat ng kritisismo. Hindi raw yung pagprotesta mismo ang problema. Ang tanong ay, sino ba yung mga nagproprotesta? Sila ba, na parte rin ng sistemang binabatikos nila, ay may moral na karapatan para pangunahan ang ganitong klaseng laban? At ito yung tanong na gusto naming iwan sa inyo. Sa panahon ngayon ng social media, kung saan lahat pwedeng maging performance, paano mo malalaman kung ano yung totoo at ano yung palabas lang? Sobrang labo na ng linya, di ba? At nasa sa atin na yung pagpapasya kung paano natin to titingnan. At para tapusin ang lahat, pakinggan nyo tong huling banat ng kritiko. Ang tindi, no? Sinasabi niya na yung mismong lugar na pinili nila ang naglantad sa kanila. Isang paalala na may malaking pader sa pagitan nila at ng mga taong sinasabi nilang pinaglalaban nila. Ang huling tanong, para kanino nga ba talaga ang protestang ito? Yan ang isang bagay na dapat nating lahat pag-isipan.